Magandang gabi po mga kababayan ko, mga ka-OFW ko po dito sa Saudi Arabia. Ito po muli ang iyong lingkod, si Chris Villanueva po. Ah, Medyo nagpapahinga na po ako sa araw po. Sa gabi pong ito, tapos na po yung trabaho ko. Medyo binasa ko po ulit yung mga transcript ng ating mga selected na, actually dalawa lang. Yung dalawa nating senator na bumoto ng no at ibalik sa Congress o i-remand yung impeachment complaint ng Congress. So isa doon sa mga medyo natawa ako habang pinanonood ko tsaka pinakikinggan ko yung kay Senator Bato. Sabi niya, he is guided by the Holy Spirit. Hindi ko maiwasan na hindi matawa kasi ano bang sinasabi niyong Holy Spirit na gumaid sa kanya? Hindi ako tiyak kung Holy Spirit ba yun o ibang spirito ba? Baka itim na spirito o yung sinasabi nilang evil spirit nga, di ba? Kung maaalala po natin, tanda-tanda pa po natin yung ano yung Oplan Tokhang Flagship po nila yan Yung very intense na lunch po nila yan during the time na siya pa po yung Chief PNP Director during po sa panahon ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Siya po yung pinaka-architect po ng Oplan Tokhang Napakarami pong napatay sa Oplan Tokhang. Sa sobrang dami pong napatay, kahit bata po na walang kinalaman, na baril po, nakasama po sa casualty po ng drug wars po nila. Ito po talaga yung nakapansin. Nakapansin po ito hindi lang po sa mga Pilipino, kundi sa mga ibang lahi. Blockbuster po ito kung tawagin po nila Imagine niyo po, local, international news po, binabalita po kung gaano po kadugo. Kung gaano po kadugo ang patayan po against illegal drugs o illegal drug war ng panahon po ng ating ah, Pangulong Duterte. Ang architect o ang utak po nito ay si Bato. Baka po yung sinasabang nararamdaman po niyang Holy Spirit, ito po yung mga espiritu ng ng kamatayan. Ito po yung mga espiritu po ng mga namatay during the drug wars po na inulunsad po niya. May paniniwala po ang iba na kapag ang mga namatay po ay namatay po ng wala po sa oras so untimely death po, hindi po natatahimik ang mga kaluluwa po nila. So marahil ito po mga kaluluwa po na to lumalapit po dun sa ah, kaluluwa o espiritu po ng ICC na maging mas malapit po kay Senator De La Rosa. Baka nandiyan na nga po sa mga pintuan nag-aantay na lamang po ng right time para kay Senator Bato po na maramdaman po siya lalo ng espiritu po ng ICC. Hindi pa nga po siya nadala doon sa operang tokang niya, di ba? Ginawa pa po nilang kung di ako nagkakamali, nang nabutasan po sila dahil sa sobrang dami nga po ng matay na halos dalawang dalawang laki po ng Araneta Coliseum. Binago po nila yan. Yung Oplan Tokang po, imbis na sila na po yung hahawak sa mga illegal drug addicts po sa daan, ang ginawa po nila, pinagbabayan po nila sa PDEA. During that time, dapat PDEA. Kaya lang, hindi ko po alam kung bakit po nila hinawakan mismo na sila na po yung magte-take over po dun sa mga illegal drug addicts po siya sa daan. Wala naman po nahuling malalaking tao maliban po dun sa mga politiko na pinagpapatay po nila na ngayon po humingi ng justisya dahil po yung ibang kamag-anak ay nabuhay, iba nakatakas na napagbintangan lamang po sila. Napagbintangan po. Nakalagay po daw sa listahan, di po natin alam kung ano listahan po ba yung mga pinagkuhanan po nila. Bakit wala po doon yung mga kamag-anak po nila? Balitang-balita naman po, mga user din naman po, di ba? Anyways, balita lang naman po, walang confirmation. Katulad din po sa mga listahan po ni President Digong dati na binigay po sa kanya na wala namang confirmation, basta naibigay lamang po. Pero wala po din yung mga kaibigan po nila, mga Chekwa, na kilalang mga godfather o mga illegal drug lords ng Davao, sabi nga po nila. So nang nabutasan po sila ng international media, binitawan po nila ba to yung Oplan Tokang po na yan. So ang ginawa po nila yung Oplan double barrel reloaded. Ito naman po yung parang mas dinoble. Kumbaga sabi nga nila double barrel reloaded.
So ito naman po, ang mga target naman po nila dito, yung mga ano, yung mga riding in tandem, ah, mga magnanakaw, sa mga daan po ba? Talagang purong pang ano lang po, mga pang maliliit lang po, mga pichi-pichi lang po ba kung tawagin. Kung wala po, wala pa yata ako nababalita ng malaki po talaga eh, na mga na ano po nila na nadakip po nila maliban po doon sa mga sa mga squatters area po. Yung mga wala pong kakayahan tumakas o magtago po ng mga panahon po nila. Kaya natatawa po ako na sinabi niya po sabi niya doon sa speech na pahabol niya, he was guided by the Holy Spirit. Hindi ako naniniwala. Parang pagkasabi niya, kinalabutan po ako eh. Pero alam ko po, yung mga spirits po na yun, yung po yung mga spirits na napatay po nila during the drug war. Yan, job doon po ako natitiyak. Tsaka po yung mga spirits na yun, for sure po lumalapit po yun sa ICC. Humihingi po ng katarungan para po dun sa pagkamatay po nila o untimely death po nila na hindi naman po sila kabilang po sa mga hindi po sila kabilang, hindi po sila mga user o yung mga bata na nadawit po sa drug war po nila na pinagsasabi na hindi po natin malaman kung saan po nila nakuha po yung mga listahan po na yun. O kung galing man po yun sa mga chairman ng mga barangay, bakit hindi po lahat napatay, di ba? O kumbaga parang, ang nais po talaga nila, sabi po nila, lahat po daw ng gumagamit ng dati, lumilit ang utak dapat po. Wala nang ano eh, wala nang naunang bigyan pag-asa ba? Lahat patay. Kill, kill, kill nga po daw eh. Pag lumabang, patay. Kahit hindi ka lumaban, namamatay ka naman po. Ganun po yung naging ano po nila, naging prinsipyo po nila ng mga, ng una po nilang ilansyon ano, Oplan Tokang. Now, yung sa isa naman po, yung sa kapatid po ng ating Pangulo na senadora po na muntik-muntika na po na hindi po pumasok sa Magic 12. Pasalamat na lang po siya, nadala po siya ng iglesia. Eh. Tingin ko, doon po yung pinanalo niya. Otherwise po, hindi naman po siya nanalo sa Mindanao. Eh. Hindi nga pumasok pangalan niya sa top 10. Eh. Ang nanalo po doon yung Duterte po talaga. Eh. Yung po sa mga Mindanao, yung medyo subdued po yung ano, yung kumbaga parang yung mga balita po ba. Hindi po nila alam kung ano yung nangyayari sa Manila o maski sa Cebu. For sure, there's a lot of areas din na medyo isolated pa po ng konti o hindi pa po ganun hindi po inaabot ng mga balita katulad sa Manila po. Manila po kasi talaga well spread ang information at balita po alas lahat po ng tao. Gusto, ang last po ng mga Pilipino rito sa Metro Manila, even here in Saudi Arabia or in other part of the world na meron pong mga Pilipino po talagang gusto po nila updated po sila sa mga balita. Although, yung iba naman po, updated na po siya sa mga chismis po ng mga short clip video po nila mga Harlika, o na Hari Roque na wanted po sa batas po natin. Yun po yung mga pininiwalaan nila yung si Banat Bay, yung matatabil po yung dila na kahit na nahuhuli na po nagsisinungaling, pinaniniwalaan po rin po nila. Ganun din po si Sasasot, kung ano po yung mga sinagsasabi. Actually, dati, mga pinapalo ko yan eh. Pinapalo ko si Harry Roque, and then si Sasot. Pero si Maharlika, masyadong botangero at ganun din si Banat Bay. I don't like their demeanor. Masyado silang palamura. Hindi po sila pwede sa mga bata. Yun naman po yung tuwan-tuwa po yung mga Dutertards o yung mga kulto po ni Duterte. Kapag nakikinig po sila, nagmumurahan po ba? Doon po sila yung tuwan-tuwa. Hindi ko nga po ba alam. Ito po yung mga tinatawag po natin ito po yung may mataas po yung morality po nila. Pero ang hilig po niya sa tontuwa po, nagpapalakpakan pag nagmumura po eh. So yung ano naman po yung pag-usapan po natin yung kapatid ng ating Pangulong Marcos, si Senator Amy Marcos, na muntik nang di manalo. Yung sa speech po niya kasi binigyan din po niya yung dalawa po niyang SKL. Eh. Yung isa, share ko lang, at saka isa naman, saan kalulugar. Sabi niya, yung last na SKL po daw niya, saan kalulugar? Sabi niya sa tama daw. Sa tama ka pala eh. Tama ba na ipagtanggol natin ng ating Pangulo laban po dun sa live, yung sa recorded video po na napanood po ng international community. Hindi siguro naman po napanood niyo po yun. Sabi nga ni Sarah, no joke, no joke. 2 beses po yung pinalita. Ano yun eh.
Sinabi po no joke, no joke. Hindi siya nagbibiro talaga. Talagang hindi siya nagbibiro, dalawang beses siyang inulit eh. Yung nagaya na po siya ng papatay po sa kapatid po ninyo, si President Bongbong Marcos. At sa asawa po nito na si Amy Marcos. Si basta mga asawa niya, nakalimutan ko po yung pangalan, si Lisa Marcos po. Ganon din po ang kanya, ang yung pinsan po, si Romualdez po, yung Speaker of the House po, pinagbantaan po niya na papatayin pag papatay po daw siya. Joke, joke. Tsaka yung habang nagsasalita po siya dun sa yung hindi siya, pinagpipigil po daw siya dun sa speech, yung nanghingi po yung isang kadete na graduate po ng relo sa ating Pangulong Marcos po, hiningi po yung relo tapos hindi po naibigay ng relo ni Marcos. Siguro, hindi ko po alam kung bakit di po niya binigay. Ah, Tingin po siguro ng presidente hindi pa deserve po. Although it's a traditional, sabi nga po nila. Hindi po natin alam eh. Pero that time na sinabi niya po na gusto niyang pugutan ng ulo, gusto niyang tanggalin ng ulo eh. Okay lang pala, okay lang po pala sa ating butihing Senator Amy Marcos na ganun kalapastanganin ng kanyang pamilya. Maski yung kanyang tatay, di ba sinabihan na pahuhukay niya po pahuhukay niya po sa libingan yung mga botot itatapon sa South China Sea. Ganun po niya sabihin na tama na ganun tratuhin ng kanyang pamilya. Hindi ko po alam kung talagang pamilya ba talaga turing ni Amy Marcos sa kanyang kapatid tsaka sa kanyang ama, maging sa kanyang in-law, di ba? Kaya po nag-react po yung pangalan na anak ni Senator Marcos ni Amy Marcos, ni President Marcos, si Sandro Marcos ikaw ba naman hukayin yung lolo mo patatapos sa South China Sea. Ikaw ba naman ah, pagtangkaan patayin ng tatay mo at nanay mo, presidente ng Pilipinas at tito mo, pagtangkaan patayin. Hindi ka ba naman unang-unang pipirma sa impeachment na isinampa sa kanya. So mali pala yung ganun, yung pinagtatanggol mo yung pamilya mo. Kasi ah kung ipapalo po natin logic ni Amy Marcos, wala sa tama yung pagtatanggol sa pamilya na pinagbantaan ng pangalawang pangulo. Wala rin pala. Share ko lang din, sabi niya. Share ko lang. Sabi niya, yung SKL niya, isang SKL niya. Share ko lang yung yung ginagawa daw pagsampa na impeachment complaint laban po kay VP Sara, tungkol po daw yun sa 2028. Aminin na po natin o hindi. Ano naman po kung tungkol po yun sa 2028? Ang iniiwasan po nga natin dyan, sabi nga po nila, talagang manalo po yan ng presidente. Kasi hindi po natin alam kung ano po yung gagawin niyan sa bansa. Nakita naman po natin yung stand po nila pagdating sa China. Kulang na lamang po ipamigay ng pamilyang yan ng Pilipinas sa China. Binobomba na tayo ng China. Binobomba na yung mga marine natin I mean yung mga Coast Guard po natin. Even some of our Philippine Coast Guard Coast Guard boat, something like that. O yung mga marine boat po natin for marine sea investigation, something like that, na binobomba na po tayo. Wala po kayong comment. Paano na po kayo magka-comment? Isa sa mga impeachment na pinail po sa inyo, di ba po yung sa bank account niyo po daw, nasabi po ni Senator Trillanes, na doon po kayo kumukuha o nag-withdraw. May paper trail po kasi na nag-withdraw po kayo. Doon po nag-deposit yung mga drug lords po ng Davao. Sabi I'm not sure, pero sabi na panood ko lang po So doon po daw yung bank account yung wini-withdraw ng tatay mo at ikaw. Na hindi nyo in-expect na magiging national leaders po kayo. Tulad niyo, BP po kayo. So kapag nabuksan po impeachment na yan, talagang lalabas po yung ebidensya po against you. Sabi nga po. So share ko lang, sabi nga ni Senator Amy Marcos kapag nangyari po yun, kung na magtuloy-tuloy po impeachment, saan nga po talaga? Share ko lang, saan nga talaga lulugar si Amy Marcos? Yung tama po ba niya, mali natin? O yung mali natin, tama niya? Parang ganun. At basta tatawa ako yung kay Senator Bongbong, yung guided by the Holy Spirit.
Eh, malamang yung mga spirit po na yung spirit po ng mga namatay. Hindi naman po sasama ang Holy Spirit sa kanya kung marami po siya pinapatay during po na Chief PNP Director po siya ng Oplan Tokang at ng Oplan Barrel, Double Barrel Loaded. Yun po. Ikaw po, yun lamang po. Salamat po sa pakikinig. Peace.